What's up guys? So ito nga pala yung naging biyahe namin Manila to Bicol na solo ride, pero mayroon akong angkas. So bago ang lahat, ito muna. Time check tayo ngayon is alas 3:34. Titingnan natin kung ilang kilometro yung tatakbuhin. Sisit natin yan. Ayan. So dyan na mag-start. Let's go. Ayan na. Okay. Dito nga pagkalabas ko ng bahay, ayan, sumama yung bunso ko papunta dun sa kanto, kay umiyak. Gustong sumama kaya sinabay ko na. Hanggang dyan lang naman yan sa may kanto at bababa ko rin yan. Ipapakyut pa nga sa dyan. Akala niya siguro kasama siya sa biyahe. Tingnan mo naman yung itsura, oh. So biyahe nga pala kami dito. Dalawa lang kami ng aking anak na 14 years old. So dito nagsimula na kami sa aming biyahe. Magagaling kami sa Bagong Silang, didiretso kami ng Commonwealth, tapos dadaan kami ng Antipolo, Pinilya, Morong, saka Mabitak, Teresa, Pagsanghan, saka tagos namin to sa Lokban, Quezon. So yan, madilim pa nga yan, yung mga time na yan talagang binabakbakan ko na yung biyahe namin. Gawa nga nung dito sa area nito kabisado pa yung daan, at saka wala pang ulan yung mga time na yan, hanggang sa yan nakarating na kami na papuntang Antipolo. Pagdating doon sa bago magsimba ng Antipolo, kumaliwa na ako yung way na papuntang Teresa, dire-diretso rin papunta ng Pagsanghan, Lumban, tagos ng Lokban, Quezon, Pagbilao, bypass road. Kung tatanungin nyo kung ilang oras yung binahe ko, medyo mahaba-haba kasi yung ibang part na parting Kabikulan tsaka sa may Pagbilao is malulubak, tsaka may ulan-ulan na nangyayari sa aming nadadaanan, kaya hindi ako makahataw ng takbo. Ang tinatakbo ko lang dyan is almost nasa 50 o 60 km per hour lang, kaya minsan nga wala pa, kaya naging matagal yung aming biyahe papuntang Bicol. Tsaka first time ko rin bumiyahe na papuntang Bicol na nakasingle, kasi kadalasan pagka ako'y napunta ng Bicol sa aking trabaho is nakasasakyan na 4 wheels o kaya truck. So yan, dito na ngayon sa may part ng Antipolo, pagka lagpas ko nga dito sa area na to at nadaanan ko nga yung may Antipolo Circle bago magsimbahan, kumaliwa na ako dyan. So yan, ang ganda ng kanilang mga palamuti. Dito nga wala pang ulan na nagaganap, pero pagkalagpas namin dyan, pagdating namin ng Pilya is bumuhos na yung malakas na ulan, kaya minto kami dyan, nagtagal-tagal kami kasi nagprepare ako ng mga gamit ko na hindi mababasa. Hanggang sa inabutan kami ng umaga, yung mga time na yan is around mga 5:30 ng umaga, at nag-aalanganin na nga ako kasi yung aking gasolina dyan is nagtutubar na lang. Nasa part na to ng Pagsanghan yata to. Dito gasolina na ako dito kasi nakakita na ako ng papagas na Petron, kasi iniisip ko baka wala na akong mapagasan sa unahan kasi medyo bundok-bundok na. So dito nagpakarga lang ako dito ng 200 at napuno naman siya. So yung time na nga to is medyo umuulan, tapos pabugso-bugso yung ambon, kaya nagtry ako mag-live. Ginamit ko niya aking cellphone dito sa aking harness para sa ganun makita yung mga dinadaan namin. So hindi talaga makapag-live ng tuloy-tuloy kasi nga pumapatak yung ulan, cellphone yung gamit natin, baka mabasa, kaya nililigpit ko rin paminsan-minsan kasi mahirap na mabasa yung ating gamit, wala tayong pamalit, medyo matagal-tagal tayo makabili niyan, wala tayong budget. So dito nga palabas na ito ng Pagsanghan, may parte ng Lumban yata to. Medyo maganda yung daan kaso maambon nga. Okay naman ang takbo kasi madalang lang yung sasakyan kasi maaga pa yung mga time na to. Yung nakakaramdam na rin ako ng gutom dito, kaso sabi ko sa anak ko na doon na kami kumain pagka nakita na namin yung arko ng Lumban, at nang sa ganun medyo malapit-lapit na yung aming tatahakin sa national highway na kami. Sabi ko nga sa anak ko na huwag siya matutulog kasi mahirap magmaniho na may nakaangkas na tulog.
So mabuti man na nakikinig siya, sinamahan niya ako sa biyahe. So yun guys, almusal muna kami, ngayon lang kami mag-almusal. Simula kanina madaling araw ng alas 3:30. Time check ngayon is alas 8 na ng umaga. Ayun na. Ayun kasama ko. So dito kayo sa Lokban, Quezon. So bali may baon pala kaming kanin. Order na ako na may sabaw. May itlog, baon namin itlog. May dinuguan. Oo. Dala na muna ulanin ko. Motor namin oh. Putik. At pagkatapos nga namin kumain, mga siguro 10 minutes sa pahinga, dire-diretso na kami. Ito yung bypass road ng Pagbilao na papunta na dun sa National Highway, papunta na ng Tagkawayan. So dito, trinay ko na gamitan ng stick yung aking camera. Tinanggal ko muna sa aking motor. Pinawakan ko sana ko ng sa ganun eh. Ma-try ko kung gaano kaganda yung kuha. Kaso nga lang yung anak ko hindi pa marunong kumuha ng mga shot na mga ganitong video kasi bago pa lang. So yun, nakita nga ng truck nga nagbibideo kami, may camera, kaya pinasikatan kami ng kanyang busina at nakaka-amaze naman kasi ganda ng kanyang busina. So yun lang, pagkatapos itong kahaba ng bypass, diretso na kami dito sa papuntang Bitukang Manok. Ito na yun, na almost ilang years ko na hindi nadaanan. Nakadaan ako dito, mga 7 years old pa lang ako nung hindi pa bawal dumaan yung mga bus nung umuwi kami ng probinsya. Pero sa ngayon kasi bawal na kasi yung mga bus. Kahit ako pagka pupunta ko ng Bicol, hindi ko na ito nadadaanan kasi bawal yung truck dito dumaan. So okay pa naman yung kalsada dito pag angat mo, pero pagdating doon sa baba, medyo malalaki na yung lubak. Dito sarap ng feeling, tsaka malamig dito yung area na to. Medyo umaambon-ambon pa yung time na to, tsaka makulimlim. So ganun pa rin, wala pagbabago. Sayang nga wala tayong drone at sana nakuha natin ng buo yung area na to. Kaso wala pa tayong budget doon. Hanggang camera lang muna tayo. So pagkaahon ko nga pala dito is gumilid ako. Dapat sa baba pa lang gigilid na ako. Kaso wala mapwestuhan, baka masagi kami ng mga sasakyan na dumadaan. Kaya dito na lang ako pumisto sa taas. Nang sa ganun makapag-picture taking at sa kunting video. At yun nga, pinto ko sa anak ko na matagal na to yung daan na to. At siya mamangha din sa ganda ng lugar dito kasi first time niya din umuwi ng probinsya simula nung pinanganak siya. Kaya gustong sumama yan sa biyahe ko kasi nakikita nga niya yan sa mga ibang nagbablog na maganda nga yung area dito. Kaya hindi talaga siya nagpahuli sa pag-uwi ko. Nagpaalam siya sa teacher na hindi siya makapasok sa ganun makasama sa biyahe ko. Tingnan mo naman yung ngiti niya dyan. Ang saya-saya. Kahit puyat yan, anong oras kami malis sa bahay, hindi rin natulog yan. Sinamahan ako sa aking biyahe. Sa ngayon kasi, ang mga dumadaan dito, yung mga maliliit na sasakyan, tapos mga single na sasakyan, yung mga bus, saka mga truck, bawal kasi dumano dito sa ngayon. So after mga picture taking namin dito, ayaw pa siya na kami bumaba. At dito nga okay pa naman yung kalsada dito, kaso sa bandang baba yung kalagitnaan, lalaki na rin kasi ng lubak. Pero may mga nag-guide naman na mga tao dito. Ayun nga lang, mag-abot-abot ka lang ng barya, yun lang naman yung kapalit sa kanilang magsisinyas dito. Nasaka malaking tulong din yun na may nagsisinyas, kasi kung hindi mo kabisado, talaga masusurprise ka sa mga lubak malalaki. Siguro yung mga time nito is around 12 o'clock na rin ng tanghali or magwa 1 o'clock. Kasi medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom dito kasi yung biyahe namin tuloy-tuloy. Nagpapahinga lang ako yung pag umiilang, pero hindi kami tatagal kasi nga inahabol ko yung liwanag kung sakali makadaan kami ng Ragay kasi medyo malubak-lubak yung Ragay na kalsada. Yun talaga yung iniwasan ko, saka marami kasing ginagawang kalsada ron. Kaso talagang mahirap pagka single lang yung dala mo dahil hindi ka talaga makakatawa, gawa ka ng may mga surprise na daan na minsan hindi mo inasa na malaking lubak o kaya may inaayos sa unahan. So dito pagkababa namin, ito na yung
Gumaka na ito, yung may tabi ng dagat. Yun, panay din tapik ng anak ko dito kasi nga tinatanong niya kung ano yung lugar na to, at yung sinasabi ko naman, tsaka may mga estatwa kaming nakikita ng mga isda. Tatanong yung para saan yun. Tsaka dito nadaanan din namin yung estatwa ng Serena dito, kaya nagpa-picture din kami dito. Sa ganun meron kaming remembrance. Dito medyo okay pa yung daan, pero pagdating sa unahan may mga lubak-lubak din, malalaking lubak dito, kaya ingat-ingat tayo sa mga katulad ko kapwa rider na hindi kabisado yung daan dito. Talaga masosurprise kayo. Tsaka sa unahan nito may ginagawa palang daan, kaya medyo traffic kami ng konti dito, mga siguro umabot na mga 15 minutes o 20 minutes na stack up kami dito. So dito nga nadala namin yung estatwa. Ayan, huminto muna ako saglit dito para mag picture taking kasi tinatanong ng anak ko kung ano daw yan. Ito na yung sinasabi ko na medyo matraffic, may ginagawa yung kalsada. So ayun, may tumabi sa akin, nakamotor din, tinatanong ko, nagbablog daw ako. So ayun, binigyan ko ng sticker kasi may dala-dala ako sticker dito. At nakipagkwentuhan ng konti. Biyahe din nila Mindoro. Ngayon, try ko magmotor habang ng Bicol. Kami naman jumper. Nabot kami sa Bida, Mindoro, tapos siguro lahat din ng norte na na namin biyahe. Siguro jumper. Ngayon Bicol to bakit? May biyahe na kami tawid, kaso di pa ako nakabiyahe. Kakasimula lang namin Ba't kami magmotor doon Oh? Hotel namin. Yan ang gamit mo. Yan ang gamit mo. Ako yung kasama ko. Marami yata kayo Wala lang kami. Dalawa. May nakakasabayan kasi ako kanina, 5. Doon sa may Lokban. Hindi dami kami nakakasabay kanina. Mga motor. Hindi pa kami nabiyahe sa L5 Ako nga. Saan galing? Manila. Saan sa Manila? Sa Valenzuela. Bilis yung biyahe nyo. Tumigil lang kami noon sa Antipolo, sa Teresa. Saka sa Kulat, tumigil kami doon. Kami nga nakakaputi Sinubagdaran pa po, tumigil kami dyan sa dyan sa Don Lab. At ayun na nga, nagguna, kaya nagkanya-kanya na kaming direksyon kasi may mga kanya-kanya kaming biyahe. So yun, nakakatuwa naman kasi may nakipagkwentuhan na sa akin sa daan, tapos nakakita kasi yung camera na nakakabit sa motor ko, kaya tinanong nila ko. So andito na nga pala kami sa bayan ng Gumaka. At ayun, pagkadaan ko dito medyo okay naman yung traffic, tuloy-tuloy naman siya, kaso marami talaga sasakyan kasi yung bypass ng Gumaka halos hindi talaga dinadaan ng mga truck kasi maraming nadidisgrasya doon. So sabi ko nga, pagbalik ko sa kanila ako dadaan doon sa bypass kasi dito muna ako dadaan kasi para nang sa ganun makita ko rin kung ano yung sitwasyon dito sa area ng Gumaka poblasyon. So yun, wala pa rin pagbabago, lubak-lubak pa rin yung ibang kalsada dito sa poblasyon nila. At pagkalagpas mo ng Reyes, ganun din, medyo malalaki pa rin yung lubak. So dito may nasalubong akong GNT dito, akala ko yung mga kasama kong driver na nagbiyahe tawid. So hindi naman ako pinasin, so ibig sabihin ibang DC sila. At nagpatuloy pa rin kami sa aming biyahe. Sa ganun medyo maganda pa yung panahon dito, hindi siya umuulan. Yun, nandito pa rin kami sa part ng Gumaka at nasusunod ko yung sa may Calawag, Quezon, basta parte ng Quezon.
At Yung pagkalipas finally, nga ng ito halos sa isang oras siguro na biyahe, arko ng Bicolandia. yan, narating na namin yung arko ng Bicolandia. Ito yung boundary ng Bicol sa kanang Quezon Province. So dito yun, medyo pagod na yung anak ko, tinatanong kung gutom na siya. Kaya nagpasya na kaming kumain dito kasi mag-alas 2 na rin yung mga oras na to ng hapon. Yan, ang oras na mag-alas 2 na. After nga pala namin kumain dito, hindi na kami nagtagal magpahinga kasi nga medyo hapon na. Sa inahabol ko rin yung panahon kasi medyo makulimlim sa unahan, baka abot kami malakas na ulan. So nagtuloy-tuloy lang kami hanggang sa pagdating ng Sipokot. Nagkape kami doon, medyo alas 4 na ng hapon na narating namin yung Sipokot. Kunting pahinga lang, kaya sabi ko magkape muna nang sa ganoon ma-refresh yung aking mindset sa pagmamaneho kasi medyo nahihilo-hilo na rin ako sa tuloy-tuloy na biyahe. Shoutout nga pala sa mga sumusuporta ng aking video. Maraming salamat sa inyo. Diyan sa Samar, shoutout sa inyong lahat. Mga join at tiyahin ko dyan na nanonood ng mga video ko. At dito rin sa Bicol ng aking pupuntahan sa tiyahin ko. Shoutout sa inyo at antay-antay lang kayo dyan. Malapit na ako makarating sa bahay ninyo. Bali matagal na pala ako nagbabalak ng bakasyon, hindi matuloy-tuloy. Kaya ngayon nagkaroon ng kakataon, talagang hindi na ako nagdalawang isip na ituloy yung aking plano dito sa umuwi ng Bicol. Kasi matagal na rin na panahon hindi ako nakakauwi ng Bicol sa lugar ng aking nanay. So dito nga, mga hapon na to dito, gagagal namin si Pukot medyo alas 5 natin ng hapon. Mambunang-buna naman. Yan yung camera natin nababasa na. Di na ako tumigil. Nagtuloy-tuloy lang ako. Sabi ko mamaya ako na tatanggalin. Kasi hindi nakalagay yung ating waterproof piece dyan. Hindi katulad ng isang camera natin na may waterproof. Nung nakarating nga pala kami ng Aragay, medyo madilim na. Hindi ko na inon yung camera ko kasi lakas ng ulan. Parinto kami, nagkakapote. Tapos tatanggal kasi medyo sa unan. Walang ulan, mainit, tapos kailangan mo magkapote, kaya madilim. At pagdagpas namin ng Naga, yun nagtuloy-tuloy na papunta Pulangi hanggang dun sa nagligaw ako papuntang Tabaco, yung kalsada ng ligaw. So ito yung part na to is nandito na tayo sa parte ng San Isidro area na to, papunta na ng Kanaway. Hindi ko na nakuhaan ng video yung kahabaan ng Naga papunta ng Pulangi. So yun malapit na pala ako dito sa bahay ng tiyahin ko. Tinawagan ko na siya kasi hindi ko matandaan yung bahay nila, kaya sabi ko lumabas siya sa kalsada nang sa ganun makita ko siya na hindi kami lumagpas. Medyo madilim-dilim yung time na to, tsaka brown out pa. Inabutan na pala kami ng gabi, so yung mga time nito is around na 9 o'clock na ng gabi. Yung kahabaan ng Pulangi, grabe, ang lakas talaga ng ulan. Mabuti pagdating namin dito sa San Isidro, nawala yung ulan, kaya yun, medyo maganda yung naging kuha ko dito ng video. So kayo nang magbilang kung ilang oras yung aking biyahe mula Bagong Sila, Caloocan to Malilipot, Tabaco, Albay kasi alam mo na may angkas ako kaya hindi ako pwede maghataw. Pinakamabilis ko lang takbo dyan 80, 60, 50, 40, yan yung mga takbo naglalaro sa kanyang kilometer per hour. At nagpapasalamat na pala ako sa Panginoon na kahit paano wala kami naging aberya sa daan, hindi nagkaroon ng problema yung aking motor at tuloy-tuloy sa aming biyahe. At ginabayan kami sa lahat ng oras na nasa biyahe kami. Yun lang, andito na pala kami, malapit na sa bahay ng tiyahin. Iyo mo ng God. Iyo mo ng God. Mamaya ka na mo ba? Saan? Baba ka na, baba ka na. Diyan sa terrace. So yan, pagdating ko pala sa bahay ng tiyahin ko dito is brown out sa kanila. Wala talagang ilaw, madilim. Kaya ayan ang naging resulta pagdating ko. Nag-brown out pa dito sa amin. Sa baba may ilaw. Ayan na yung cellphone ko dyan.
So guys, tingnan natin yung ating Odo kung ilan yung tinakbo natin. Nakarating na tayo din sa ating pupuntahan. Ayan, Bilang oras yung takbo mo. 505 kilometer. Yung wala pa silang hanggang dito sa Kanaway, malilipot sa Baco Albay. Yun nga pala naging buong biyahe namin simula Manila to Bicol. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you for watching. God bless us. Bye-bye.